Pang-15 kabanata. Josh's POV. Tunog ng cellphone ko na may tumatawag ang gumising sa akin, shocks. Who's this? Alam mo bang inistorbo mo ang pagtulog ko? Naiinis kung saad, at hindi na pinansin kung sino ang tumatawag. Kuya Josh, sorry po, pero kuya mahigit 1 oras na kitang kino-contact. Kailangan ka ni Kuya Matthew at Ate Catherine, nasa kamay sila ngayon ni Celine, nagmamadaling saad ni Clara, ngunit malinaw na malinaw sa aking pandinig, shocks darling. Ano na naman ba ginagawa mo? Yes, Celine and I are friends before and almost become lovers. She's my brother's girlfriend that time, and when my brother died, I promised to him that I will be his replace. But, I made a mistake and we both separated. Kindly text me the exact address, Clara, pupuntahan ko sila agad ngayon. Turan ko at agad na binaba ang tawag, para may handa ko na ang aking sarili. Agad rin namang naisend ni Clara ang address, kaya nagmadali akong pamaron sa lugar na iyon. Abandong building, walang nakabantay sa labas kaya agad akong nakapasok. Madumi ang paligid habang ang ibang ilaw ay nagpapatay sindi. Lumiko ako sa ikalawang palapag at sumigaw ng malakas. Matthew, Catherine, Josh, nandito kami. Sigaw iyon ni Catherine, may isang pintuan lamang, bago ako makalapit ay dumating ang 2 tauhan ni Celine. Agaran nila akong sinugod, ngunit mas mautak ako, dahil ang isang kahoy na nasa gilid ko, ay agad kong kinuha at malakas na pinalo sa kanilang leeg. Sa huli, nawalan sila ng malay. Pumasok ako sa kwartong kinaroroonan nina Matthew at Catherine. Bagbog sarado ang mukha ni Matthew, habang nakahiga sa sahig at nakaalalay si Catherine. Maging si Catherine ay may pasa sa mukha, violet ang mga pisngi at may dugo sa labi. Celine, what you have done? Halina kayo, umalis na tayo rito. Lalapit na sana ako nang biglang dumating si Celine, habang hawak niya ang baril at nakatutok ito sa akin. Sige, subukan mo silang tulungan at sabog ang ulo mo, mahal ko. Nagulat man ako ay hindi ko ipinahalata sa kanila. Takot man ako ay di dapat iyon malaman ni Celine, dahil alam ko na kapag nalaman niya, mas lalong magiging mabangis at matapang siya. Celine. Pulong ko at umikot paarap kay Celine. Yes, it's me, Josh. It's been a while. I missed you, darling. Lumawak ang ngiti ni Celine at lumapit siya sa akin, at hinalikan ako ng mariin. I missed your kisses, darling, but not now. Agad ko siyang itinulak papalayo sa akin, subalit sadyang pinaglihi si Celine sa tigas ng ulo, dahil hindi man lang ito natinag, mas pinalalim pa nito ang halik. Stop! I aggressive push her that caused her lay down to the floor, the hell. Tili niya na agad ko naman siyang ipinatayo, shocks. I hurt my woman. Sorry darling. I comfort her. Ano ito, Josh? It means magkakilala kayo. Alam mo rin na gagawin niyo ito. Catherine interact, and she stands straight in front of me and Celine. Naninigas ako sa kaba, wala akong kaalam-alam dito, at matagal na simula nang magkita kami ulit ni Celine. Noong umuulan malapit sa restaurant ni Catherine, siya ang babaeng umalalay sa akin, at nagdala sa akin sa bahay ko. Ngunit ni hindi ko siya tinapunan ng tingin, naglasing ako habang siya abala sa pag-aasikaso sa akin. Kinabukasan, nakita ko na lang na nakahubad na kami pareho, at sinasabi niyang may nangyari sa amin. Pero wala akong maalala kaya tinaboy ko siya, hanggang magalit siya sa akin ng tuluyan. Umalis siya sa bahay ko habang umiiyak, at panay ang sabi na, magbabayad ang babaeng iyon. Now I know kung sinong babae ang tinutukoy niya, none other than but Catherine. Yes, he has. Celine shouted and she get near to Catherine. She's smiling wildly while Catherine started to tear eyes. No, wala akong alam dito. Celine, bawiin mo sinabi mo. Alam natin pareho na wala akong kinalaman dito, Celine. It's all your plan. I angrily said and shouted. Damay na ako rito, pero hindi sa parteng kidnap at pagbugbog ni Celine sa kanila. Tumawa lang si Celine habang hawak ang baril niya. My body began to shake, hindi pwedeng madumihan ang kamay ni Celine. In just one case again, maaari na siyang makulong. They accused her years ago, that she killed her own father, but that's not true, namatay ang dad niya dahil sa atake. Yes, naatake ang dad niya because of Celine,
But hindi naman niya iyon ginusto. She loved her father to the point na mas pinaniwalaan niya ang dad niya kesa sa akin. Even, she's adopted. Look Catherine, you know me very much. Alam mo kung sino ako, don't believe in her. Please, I won't come here if I'm one of her man. I explained my side, ayaw kong madumihan ang mayroon man sa amin ni Catherine. Catherine and I are friends since the day my life get worse. He is one of my man. Right Josh? Naglipat-lipat ang tingin ni Catherine sa amin, pero mali yata ang ginawa ni Catherine, dahil naging mabangis ang mukha ni Celine, at bigla na lamang isinapak sa mukha ni Catherine, ang hawak nitong baril. Catherine. Agad akong lumapit dito, para sana damayan at ipatayo ng mas nauna na si Matthew. Subukan mang lumapit ni Matthew, ay hindi niya magawa dahil nakatali ang kanyang kamay. Hate you Catherine. Ikaw ang punot dulo nito. Kung hindi mo inagaw ang lahat ng taong mahal ko, hindi sana tayo haantong sa ganito. Galit na galit si Celine, hindi ko alam kung ano ang inagaw ni Catherine sa kanya, dahil sa pagkakaalam ko ay wala. Dumudugo ang ilong ni Catherine at nadagdagan ang putok nito sa labi. Base sa nakikita ko, mas marami nang natamo si Catherine, dahil halos hindi niya na maiangat ang kanyang paa. Habang si Matthew ay parang basang sisiw dahil naliligo ito sa tubig. Pareho sila ni Catherine, bogbog silang pareho. Celine ano ba itong ginagawa mo ha? Galit na patanong ko sa kanya at lumapit para hawakan ang magkabilang balikat niya. Huwag kang makialam dito Josh. Hindi. May kikialam at may kikialam ako, dahil sangkot si Catherine dito pati si Matthew, at lalong-lalo ka na. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi sumagot sa akin si Celine at ngumisi lang siya. Pagkatapos nito ay agad niyang itinutok ang baril kay Catherine. Agad akong kinabahan, hindi ito pupwede. Matthew's POV. Palaipat-lipat ang tingin ko sa dalawang taong nagsasagutan sa harapan ko, habang pilit kong ikinakalas ang lubod na nakagapos sa mga kamay ko. Celine, listen to me. Please ibaba mo ang baril. Gulat akong napabilang ang tingin kay Josh nang marinig ko ang sinabi niya. I gaze the gun and I'm shocked, cause Celine pointing the gun to my wife, who's away from me in just meters. Celine put that down. I shout at her and deadly threatened her by my gaze. Wife, wake up my cherry please. Catherine. I loud shout my wife's name after I heard the bang of gun, pero hindi naman siya nataman, dahil sa taas niya pinutok ang baril. Tumawa ng tumawa si Celine habang nakangising parang baliw. She's crazy. Shucks. My wife is in danger. I heard the pain growl from my wife that made me angry even more. Nakaupo si Catherine habang may mga pasa sa buong katawan niya, mula ulo hanggang paa. Maging ang buhok niya ay gulong-gulo, at saka marami na ring kalmo sa mga balikat niya. Nangangitim at nanginginig na rin ang babaeng mahal ko. Nagpumiglas ako hanggang natanggal ang lubod, na nakagapos sa mga kamay ko, at patakbong lumapit sa asawa kong naghihingalo na. Stop right there. Pidgel sa akin ni Celine, pero wala na siyang nagawa nang nagsalitang muli si Josh. Celine, stop this scene. Listen to me first please. I won't kill that woman. Josh is begging just to please the crazy woman. I don't give a care to them. Ang asawa ko ang inaalala ko. Duguan na rin siya pati labi niya may putok, at ang mga pisngi niya, nakamarka doon ang kamay ng sumampal sa kanya. Nagliliyab na galit nang tignan ko si Celine. Nakita ko ang lahat ng pinaggagawa niya sa asawa ko, pero wala akong nagawa, shucks. It's killing me. Galit ring bumaling ang tingin niya sa akin, ngunit naputol ang dapat sasabihin niya nang muling nagsalita si Josh. I love you Celine. Hate. Dude yan pa talaga naisip mong sabihin, para mapatigil siya. I murmur at kinalag na ang tali sa mga kamay ni Catherine. Wife. She doesn't answer me, basta't ngumiti ito ng pilit. I don't like the way she smiled. Shut up Josh, hindi mo ako madadaan sa ganyan. Mahal kita Celine simula noong kayo pa ni Kuya Rakan. Natigilan si Celine at namasa ang mga mata. Rakan is the man I love the most who killed by you. Galit na tugon ni Celine nang makabawi siya at mas nagalit pa ito, who's Rakan? Hindi ko siya pinatay Celine. Sinungaling.
Ikaw ang pumatay sa sarili mong kaibigan, na mahal ko. Ikaw na ang nagsabi, kaibigan ko si Kuya Rakan, at tingin mo ba, magagawa kong patayin ang naging body ko, at kuya-kuya ko mula nang mawala si Kuya Renz. Sabihin mo Celine kaya ko ba? Natahimik si Celine at para itong batang nawawala, dahil bigla niyang binitawan ang baril at dumausdas na lamang sa semento. She's crying. But, that was Dad said to me, na ikaw daw ang dahilan kung bakit namatay si Rakan. And you believed him, am I right? Nakatingin lang sa baba si Celine habang umiiyak. God. Celine, hindi ko kayang gawin iyon. Ilang taong itinago ko ang katotohanan, dahil ayaw ko na ng gulo, pero gabi-gabi dinadalaw ako ng konsensya, na dapat magsalita na ako para magkaroon ng hustisya, sa pagkamatay ni Kuya Rakan. Uminto si Josh at tumawa ng mahina, na para bang bumabalik lahat ng nangyari noon sa kanila. Hindi ako ang pumatay sa kanya Celine kundi ang ama-amahan mo. Gulat ang bumakat sa mukha ni Celine, at para bang tuluyan nang nawalan ng lakas. What do you mean? Uminto siya ng ilang segundo at muling nagsalita. Ama-amahan. You're adopted, Celine. Natahimik si Celine at muling tumawa habang umiiyak. How come Josh? Paano? Mr. Zedor Diaz just adopt you from asylum. He wants a daughter at he truly love you as his own, but hindi niya gusto si Kuya Rakan para sayo. Remember, Kuya Rakan is a poor guy noon, pero iyon lamang ang alam niya noon, dahil iba ang gamit ni Kuya Rakan noon. Rakan Salvador but the truth is Rakan Wei surname is the most billionaire in the whole Asia. He stopped at pinalaya ang lahat ng bigat sa dibdib niya. He killed my Kuya Rakan. Saksi ako sa pagkamatay niya Celine. Pero ang hindi ko matanggap ay yung mismo sa harap ko, pinatay niya ang Kuya Rakan ko, at ang masakit pa doon ay niwala akong nagawa, para isalba at protektahan siya. Josh started to cry also. Dama ko ang sakit na nararamdaman niya, dahil nangyayari na rin sa akin iyon. Saksi rin ako sa pagpatay nila sa pinakamalapit kong tito noon. Wala akong nagawa, napatay siya dahil pinamumunuhan niya dati ang isang underground business. Josh. Naisatinig na lamang ni Celine, at dahan-dahan itong lumapit papalapit kay Josh, at niyakap ito kalaunan. Pero alam mo bang napakagago ko Celine, dahil ang taong dumudugo na pala noon sa harapan ko, ay ang kapatid kong nakakatanda na nawawala, simula ng bata pa kami. He's my older brother Celine, he's my missing brother. He is. He looked messed. Wala akong nagawa noon, habang pinagmamasdan ko ang sarili kong dugo, nagmula sa kuya ko. Yamakap rin si Josh kay Celine, habang humahagulgal na rin sa balikat ni Celine. I'm sorry Josh, patawarin mo ako. Oo ang paumanhin ni Celine, habang nasasaktan rin siya. Piniling iligtas ka ni Kuya Rakan, kesa sa buhay niya, Celine. Pinapili siya noon ng dad mo, kung bubuhayin ka niya o mamamatay na lang si Kuya Rakan, para sa kaligtasan mo. Pinaputukan ni Mr. Diaz sa ulo mismo si Kuya Rakan, dahil kapag hindi mamatay si Kuya Rakan, ang buhay mo naman ang malalagay sa alanganin. Nasa hospital ka noon, at may nurse na binayaran ng dad mo para turuan ka ng kung anong gamot, at sa ganoong paraan mamamatay ka kaya mas pinili ni Kuya na siya na lang ang mamatay, kesa ikaw dahil mahal na mahal ka ng kapatid ko, Celine. Natahimik si Celine habang nakatitig lang sa kawalan, habang yakap-yakap niya si Josh. Muling nagpatuloy sa pagsasalita si Josh. Kaya nararapat rin lang na namatay sa atake sa puso si Mr. Zedor Diaz, para mapagbayaran niya sa impyerno ang ginawa niya sa kuya ko. I'm sorry. Ang tanging naisatinig ni Celine. I know how it feels but she can't change the fact, na sinaktan niya rin ang asawa ko, at iyon ang hindi ko mapapalampas. Mahal kita Celine, mahal na mahal kita, at ipinangako ko rin kay kuya noon na aalagaan kita at paprotektahan kita, kahit nalabag ko ang isang rules namin noon, ay iyon ang hinding-hindi kita magugustuhan Celine, patawarin ako ni Kuya Rakan, pero mahal na mahal ko rin ang babaeng mahal niya. Inilagay ni Celine ang hintuturo niya sa labti ni Josh, para tumigil ito sa pagsalita at pag-iyak. Mahal rin kita Josh kahit iniwan mo ako noon at linayuan, pagkatapos mong ipadama sa akin ang pagmamahal, gaya ng naipadama sa akin noon ni Rakan, mahal na mahal kita. Madamdaming saad ni Celine, habang nakatitig kay Josh na puno ng pagmamahal.
Tumahimik ang buong kapaligiran, at tanging pagsinghot ang naririnig. Will you still accept me, Josh? Even, napakarumi ko ng babae. I will accept you with whole soul, Celine. Kahit ba minsang naging laruan na ako ng isang Zac Arevales noon. At ako ang naging dahilan sa pagkamatay ni Dad noon, dahil sa sakit niya sa puso. Nagulat ako nang sinabi niya ang pangalan ko, kaya't muling nagtitigan kami ni Josh, tumanggo siya at ngumiti. Kung sinabi kong pati kaluluwa mo tanggap ko, ibig sabihin pati na rin ang mayroon sa nakaraan mo. The most important thing is you and me, not your past nor my past, Celine. Nagliwanag ang mukha ni Celine, dahil ngumiti na ito ng malawak kahit pa man dumadaos-dos peren ang mga luha niya. I love you, Josh. I love you too so much, my Celine. Naghalikan sila mismo sa harapan namin ni Catherine. Catherine, napabilang muli ang tingin ko sa asawa ko, habang nahihirapan itong gumalaw at magsalita, at ni hindi niya na rin maimulat ang mga mata niya. I will not pass this. Hinding-hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa asawa ko, Celine. I will drag you to jail. Galit na galit ako, at hindi ko hahayaang hindi siya magbayad sa ginawa niya sa asawa ko. No, please, forgive me, Catherine and Matthew. Please. Nagmamakaawa si Celine, habang nakaluhod mismo sa harapan namin ni Catherine, kondong-kondong ko ang asawa ko. Pare, naging saad ring humihingi ng tawad sa turan ni Josh, pero ni hindi ko sila pinansin, wife. Matthew. Nahihirapan ang asawa ko sa pagsasalita, at kunti lang ang bukas sa kanyang mga mata. Please, patawarin niyo ako, nagawa ko lang iyon dahil sa galit, at tindi ng pagmamahal ko kay Josh, at sa pag-aakala kong inagaw ka rin sa akin ni Catherine, kahit sa totoo'y wala naman talaga siyang inagaw sa akin, dahil simula pa lang alam ko ng laruan lang, ang turing mo sa akin, Matthew. Itinulak ko ng mahina si Celine kaya na out of balance ito, at muntik nang masabsab sa semento. Pare. Sumigaw si Josh at dali-daling lumapit siya kay Celine. Walang ibang ginawa si Celine kundi ang umiyak. I'll make her pay. Matthew. Muling bumaling ang atensyon ko kay Catherine, nang marinig ko ang kanyang tinig. Matthew, patawarin mo si Celine, nagmahal lang siya ng lubos at nadala sa galit, kaya nagawa niya ang lahat ng ito. Agad akong umalma sa kanyang sinabi, pero agad rin niyang pinutol ang dapat sasabihin ko. Pero my cherry. Everyone deserves a second chance, and we need to forgive so we can live happier. Matthew's POV. Lakad takbo kong ipinasok sa operating room ang asawa ko. Tandang-tanda ko kung paano pumikit ang asawa ko, bago pa man kami nakarating dito sa hospital. Flashback. Forgive her, Matthew, she deserves it. She murmur and loudly shout afterwards. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, at tumingin siya sa ibabang parte niya, may bahid na dugo roon. Agad siyang naalarma at mas lalong lumakas ang kanyang daing at pagiyak. Matthew. Our little angel, buntis ako, Matthew. Gawin mo ang lahat para mailigtas ang anak natin. She desperately said and began to shout again because of pain. Shocks. Buntis siya. May bata sa sinapupunan niya. At ako ang ama. Nataranta ako kaya agad akong tumayo, ngunit agad ring bumalik para buhatin siya. Hang on, wife. Huwag kang pipaikit. Please, Catherine, keep your eyes open. Do this for yourself and to us, your family, especially to our baby inside of you. Mabigat man siya ay pilit ko siyang binuhat, para dalhin sa sasakyan at ipinasok doon. Josh, drive the car now. Please, make it fast, pare. I will. Sumakay agad siya at pinaharurot ang sasakyan. Hawak ko ang magkabilang pisngi ng asawa ko, habang binabaybay namin ang daan papunta sa hospital. Wife. I called her at tinapik ang pisngi niya, para hindi siya makatulog. Mine, she answered me and sadly smiled. Hinawakan niya ang kanang pisngi ko at saka nagsalita. Forgive me if ngayon ko lang sinabi tungkol sa pinagbubuntis ko, Matthew, umiling lang ako at pinaglapit ang aming noo. Don't be feel sorry, Catherine, ang importante ngayon ay ang kapakanan niyo pareho. Huwag kang pipaikit ha. Please, mahal na mahal kita, kayong apat. Pamatak ang luha niya kaya pinunasan ko ito. Ngumiti siya at pumikit pagkatapos noon ay bumukas ulit. Mahal ko, do everything to save our baby. I will make sure of that, wife. Just please keep fighting. Promise.
She smiled and kissed my lips long. Pip-aikit lang ako mahal ko dahil, ramdam ko na ang pagod sa katawan ko. Tubukas rin ang mga mata ko, sa pagdating ng tamang panahon. Matthew, take care of yourself and our kids. I will fight for my life with a weapon of faith and trust to him. I'll be back, I love you for. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay pumikit na siya, ngunit bago pa man siya tanggayan ng dilim, ay ngumiti siya ng malawak at bumitaw na sa aking kamay. Catherine, wala na akong nagawa ng tanggayan siya ng dilim. We love you too, wife, I promised. Please, come back as soon as possible. I kissed her lips even she's not breathing anymore. End of flashback. Nagsitakbuhan ang mga doktor at nurses sa operating room, kung saan naruroon ang asawa ko. Tumakbo ako at hinabol ang isang nurse na papasok pa lamang sana. Anong nangyayari sa asawa ko? Sir, biglang nawala ang heartbeat niya, maging ang bata sa sinapupunan niya ay wala na rin ang heartbeat. Sorry but I need to go, your wife and child needs me. Keep praying sir, your wife and child will be safe. Nagmamadali siyang pumasok, at tinanaw ko na lamang ang pintuan ng kwarto ng asawa ko. Pare, umupo ka muna. Kailangan mo ring matignan. Hinawakan ni Josh ang balikat ko, pero itinulak ko siya. Kung hindi dahil sa inyo, wala sana sa bingit ng kamatayan ang mag-ina ko, lalong-lalo na sayo Celine. I pointed Celine, who's keep on crying. Pare, hindi ko naman ginasto ito. Ayaw ko ring mapahamak ang kaibigan ko, lalong-lalo na ang inosenteng bata. Patawad, wala akong magawa. Hindi ko siya pinansin, at nakatulala lamang ako sa pintuan ng kwarto ng asawa ko. I'll make you pay, Celine. Ipanalangin mong walang masamang mangyari sa mag-ina ko, kundi papatayin kita. I murmur but I know, they heard it clearly. Hindi sila umimik hanggang umikot ang oras, labis sa 30 minuto nang lumabas ang isang doktor. Relatives of the patient. Agad akong tumayo at lumapit. How's my wife and child, doc? Kabado man ako ay mas matimbang ang pag-alala sa aking tinig. Sorry. He stopped from talking, dahil agad kong dinampot ang kwelyo niya. Don't. Hindi pwede. Doktor ka, gawin mo ang lahat. Please ibalik mo sila sakin, buhayin mo sila. I shouted and began to cry. Wala akong pake, kahit magmukha akong baliw at kaawa-awa sa harapan nila. Buhay ng mag-ina ko ang pinagluluksahan ko rito. Let me finish my words first. As I was saying, I truncated him again and punched the wall near to me. Please save my wife and child. I pissed off shouted and deadly stare at him. Kumalma ka muna Mr. Arevales. Buhay pa ang mag-ina mo, ngunit nasa unstable silang kalagayan sa ngayon. Your wife is in coma and, I'm sorry dahil hindi namin alam kung kailan siya gising. Inangat ko ang aking tingin, at ang doktor ay nakangisi sa aking harapan. Hate you Gian. Dr. Gian Dilo is my friend, hate this bastard, pinakaba niya pa ako. Hate you moron. I middle finger him and he just laughed. Mas moron ka buddy, ayaw mo kasi akong patapusin, ayan tuloy iba na agad na isip mo. Dahil sa sinabi niya ay mas lalo akong nena sa kanya, kaya sinapak ko siya. Hate, walang kupas sa lakas yung suntok mo buddy. Moron. Pwede ba kumalma ka kasi? Paano ko masasabi ang kalagayan ng mag-ina mo, kung nanununtok ka na? She's suffering from coma buddy and your child is in danger rin. Maaaring maapektuhan ang anak niyo mula sa sinapupunan niya, pero base sa test namin, stable na ang vitals niya. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na mabuhay ang bata kahit nasa coma man ang asawa mo. Hindi magiging madali ang lahat, dahil maaaring sa isang maling gawa, ay pwedeng pumanaw sila pareho, pero gagawin namin ang lahat dahil alam kong sila ang buhay mo and they deserve to live in this beautiful world, hindi gaya mo nananakit. He stopped from talking and he held my shoulder. Tatagan mo ang loob mo buddy, dahil ang asawa mo ay matapang at malakas. Lumalaban siya maging ang anak nyo. Pwede mo nang bisitahin ang mag-ina mo sa private room nila, pero sa ngayon ikaw muna ang gagamutin ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay may kung anong gamot siyang itinurok sa aking balikat, dahilan para mawalan ako ng malay. He's right, I need to rest too. My family needs me. Pang-16 na kabanata.
Matthew's POV. Pinagmamasdan ko ang asawa ko, habang tila payapa itong natutulog. Wife wake up. Mag-iisang linggo na ngayon ni Catherine dito sa hospital, mula nang makoma siya at hanggang ngayon, ay hindi pa siya nagigising. Nasabi ko na rin sa magkabilang pamilya namin ang nangyari, at pupunta sila daddy ama ni Catherine ngayon, kasama ang mga bata at si Clara, habang sina Kyle at Samantha, ay sa susunod na araw pa sila makakadalaw, dahil may kanya-kanya rin silang gawain muna, lalo na si Samantha dahil may pamilya na rin ito. Little one, tawag ko sa anak namin, habang dahan-dahan kong hinahaplos ang tiyan ng asawa ko. Umawak ka ng mahigpit kay mommy, huwag kang bibitaw sa kanya. Sabay kayong lalaban para sa amin ha, hinalikan ko si Catherine maging ang tiyan niya. Mommy, matinis at naiiyak na sigaw ni Zia at Ryle ang aking narinig, nang bumukas ang pintuan. Matthew, Dad, how's my daughter and Apo? Stable na po silang pareho Dad, sorry po kung hindi ko sila naprotektahan at hanggang ngayon, ay hindi parent siya nagigising. Okay lang iyon anak, ang importante ngayon, ay nasa maayos na silang kalagayan. Tumanggo ako at bumaling ang atensyon ko, sa mga anak kong pilit na pinagigising ang ina nila. Daddy kailan raw po majay gising si Mom? Umiiyak si Zia, habang si Ryle naman ay namamasa ang mga mata niya. Lumapit kayo kay Daddy babies, tumakbo silang pareho, at yamakap sakin ng mahigpit. Mommy and your little sibling are in stable condition, but the doctor said, hindi niya masasabi kung kailan majay gising ang mommy nyo. Ayaw kong dumating sa puntong sisisihin nila ang sarili nila, dahil sa nangyari sa ina nila. Hanggat kaya kong maipaliwanag, at maipadama sa kanila, na wala silang kasalanan ay gagawin ko. Hindi ko o namin ginasto ang nangyayari ngayon, ayaw ko man na mag-isip ng masama, na hanggang ngayon ay walang improvement si Catherine, pero takot at nangangamba parent ako, para sa buhay ng mahahalagang tao sa buhay ko, ang mag-ina ko, Daddy what happened to your face po? Bakit po pati ikaw may sugat at pasa po? At saka, bakit hanggang ngayon ay hindi parent masyadong magaling? Zia asked. I got this during the time that I was still saving your mom. But don't worry about me, I'm perfectly fine princess. Okay po daddy, she answered and hugged me again. Who is the bad person behind of all of this dad? Galit na tanong ni Ryle, habang ang kanyang kamao ay nanigas, tumulo rin ang kanyang luha. You both don't need to know. We have the rights and deserve to know dad. After he said those words, he kicked the table and chairs. Nagwawala ang anak ko, pilit siyang pinigilan ni Dad, pero sadyang matigas ang anak ko, dahil hindi niya magawa itong pahintuhin. Kuya, I stand and try to stop him from doing those things. Hindi ko siya pinipigilan dahil sa paglikha niya ng ingay, o pagkasira niya ng gamit, kundi baka pati siya masaktan at magkaroon ng sugat. Stop Kuya Ryle. I hugged him and cherished his head, at idinala ang mukha niya sa pagitan ng balikat at leeg ko. Yakap-yakap ni Clara si Zia, habang umiiyak rin at nagmamakaawa, na tumigil na ang kuya niya sa pagwawala, si Celine. Napahinto si Ryle sa paghikbi, nang nagsalita ako at umupo ng maayos sa lapag, habang nasa kondong ko pa siya. She's the woman of your Tito Josh, nadamay tayo sa gulo nila mula sa nakaraan, at maging si Zia ay pinakidnap niya at sinaktan. Tumingin ako kay Zia, hanggang ngayon ay may marka parent ng pasa sa kanyang pisngi, dala ng pagsampal sa kanya ni Celine noon. Pero mga anak, bago pa man mawalan ng malay ang mommy nyo. Ipinakiusap niya sa akin na patawarin si Celine, dahil ang rason ng mommy nyo, ay hindi rin daw ginasto ni Celine, na magawa ang mga bagay na iyon. She said, we need to forgive her in order to leave us happier. Your mom is a brave woman, hindi siya natakot na humarap at lumaban, sa kabila ng galit at bangis ni Celine. Nakayanan namin ngunit heto tayo ngayon, ang mom nyo ay hindi pagising, habang ang kapatid nyo ay nasa sinapupunan parent ng mommy nyo. Thank you for giving your best dad, to protect mommy and to our sibling, tura ni Zia at patakbong yamakap sa amin ng kuya niya, agad rin siyang kumalas at umupo sa tabi ng ina niya sa kama. Hinawakan niya ang pisngi ni Catherine, at hinalikan ang noo nito. Thank you mom for sacrificing your life, just to save me from that woman. You're my hero. You
Dad and this baby in your womb. Hinawakan niya ang tiyan ni Catherine at hinalikan ito. I'm excited to see you and carry you in my arms, baby. She giggled and hugged her mom. Tumayo ako habang buhat-buhat ko si Ryle, at lumapit sa tabi ng bed ni Catherine. Mom, we're waiting you to wake up, baby, stay with us, especially to mom. We are excited to play with you. Pinaupo ko si Ryle at hinawakan niya ang tiyan ni Catherine, at humalik rin dito. Humiga sila ng mas mataas ng kunti sa tiyan ni Catherine, at sabay silang yamakap sa tiyan nito. Pinunasan ko ang luhang lumabas galing sa mga mata ko. Naaawa ako sa nangyari sa asawa ko, maging sa anak ko ngayon na nasa sinapupunan. Hinawakan ko ang kamay ng asawa ko, at hinalikan ito ng mabagal at may panunuyo. Mahal na mahal kita, Catherine, I will continue to fight for our family. Ayaw kong sisihin pa si Celine, dahil ang tanging hangad ni Catherine, ay ang mapatawad ko si Celine, kahit sobra sa lalim ang sugat na dinala niya, sa pamilya namin. Anak, tinapik ni Dad ang balikat ko at ngumiti. Maging matatag ka para sa mag-iina mo, anak, hindi pwedeng pati ikaw maging mahina. Lumalaban ang mag-ina mo mula sa bingit ng kamatayan, magpatawad ka kung iyon ang gusto ng asawa mo. Kilala ko ang anak ko Matthew, mapagpatawad siya lalo na kung talagang may malam na dahilan, kung bakit kaya niyang patawarin, ang taong naglagay sa kanya sa sitwasyon niya ngayon, maging ang anak ninyo. Tumango ako bilang tugon, at muling pinagmasdan ang mag-iina ko, mananatili akong tatayo para sa inyo, dahil kayo ang lakas ko kahit sobra na iyong bigat, at sakit na dinadala ko. You're not alone, son. We, as your family, are all here for you, and to your family. Thanks, Dad. Clara's POV. Come on, babies, matulog na kayo, gabi na rin. They sit beside their own beds. Si Zia ang unang nagsalita. Tita Ninang, it's been 3 months since mommy got coma. Why is she still not awake po? Naawa ako sa mga bata lalo na kay Zia, maging sila ay apektadong-apektado. Ngumiti ako ng pilit at umupo sa tabi ni Zia, hinawakan ang kanyang mga buhok na humaharang, sa kanyang maamong mukha, ngunit may bahid na lungkot. Hindi ko rin alam, baby Zia, pero ang tanging magagawa natin ay ang magdasal, para magising na si ate. Hindi siya umimik at nang tignan ko siya, ay pasimple niyang pinunasan ang kanyang luha, ngunit sinundan ito ng mas marami, kaya wala siyang nagawa kundi ang hayaan na lamang. It was all my fault. Namayani ang paghikbi at galit na boses ni Zia, sa buong sulok ng kwarto nila. No, wala kang kasalanan, Zia. Hindi, Tita Ninang, it's all my fault. Kung hindi po sana ako sumunod sa human SpongeBob na iyon, hindi niya sana ako makikidnap, at hindi rin sana malalagay sa panganib ang buhay ni Mommy, at ang kapatid po namin. Umagulgol na siya at nagtakip ng mukha, habang paulit-ulit niyang sinasabi na kasalanan niya ang lahat. Kumalma ka, Zia, look at me, baby Zia. Inangat niya ang kanyang mukha, habang ang buong mukha niya ay kapansin-pansin ang kalungkutan, pagsisisi, sakit at galit. It wasn't your fault, baby, hindi mo ginustong makidnap ka, at mapahamak ang mommy mo, at ang kapatid nyo. Wala kang kasalanan, dahil hindi ikaw ang babaeng may gawa ng lahat. Hindi ikaw ang nanakit sa magulang mo, hindi ikaw ang sumuntok at sumampal, kaya papaanong ikaw ang may kasalanan? Tama na, okay. Wag mong sisihin ang sarili mo. Do you understand me, Zia? Tumango siya at humiga sa kanyang higaan, nagtalukbong ito ng kumot, at nagtaas baba peren ang kanyang balikat, tandang umiiyak peren siya. Pamaling ang tingin ko kay Ryle. Matulog ka na, Kuya Ryle. Hindi siya gumalaw sa kanyang kinauupuan, at nanatiling nakatulala sa bintana. Kailan daw uuwi si Dad, Tita Ninang? It's been a week since we last saw him, does he still love us po? I don't know kung makakauwi ngayong weekend ang daddy niyo, dahil manggagaling siya sa US, isang business trip niya. And yes, he loves you all so much. If he still love us, why does we feel unloved anymore? Napagod na rin po ba siya sa amin? Sinisisi niya rin ba kami dahil sa nangyari kay mommy? Hindi. Matthew's POV. I love you so much, son. Natigil ang dapat sasabihin ni Clara, nang pumasok ako sa kwarto nila, at lumuhad mismo sa harap ni Ryle. Mahal na mahal ko kayo,
And I never blamed you and your sister, sa nangyari sa mommy nyo. Pamatak ang luha mula sa mga mata ko, hindi ko alam na ganito na pala ang nangyayari, sa mga anak kong naiiwan dito sa bahay. It's been 3 months magmula nang makoma si Catherine, at para sa akin, 3 taon na ang nakalipas. Hindi pa rin siya gumigising, ang tiyan naman niya ay halata na rin. Galing ako mula business trip sa US, at agad na binisita ang asawa at anak ko sa hospital, pagkatapos ng 2 oras agad akong umuwi rito. Sumenya si Claire tanda ng kanyang paglisan sa kinaroroonan namin. Tumango ako and I mouthed, "Thank you." Kulang pa ang thank you para magpasalamat kay Clara. Magmula nang makoma si Catherine, ay siya na ang tumayong ina ng mga bata, mayroon man ako o wala. Siya ang takbuhan at nagsisilbing ilaw sa aming tahanan, mula sa namatay naming kandila. Dad, Ryle called me and he started crying. Look son, I'm sorry for being always not there, when you and your sister needs me. I'm sorry, I wasn't there son. I hugged him tightly and kisses his head. We love you dad, please don't leave us anymore. Stay with us, stay in this house and country. Forget about your business, please focus on us. Zia's blaming herself, because of what happened to mom, please try to clear her mind that she wasn't. He pleased me well in fact, he doesn't need to because that is my responsibility, and duty as their father. She needs you dad. My little sister needs you po daddy. I'll stay son, hindi na ulit ako aalis sa tabi nyo. Patawarin niyo ako, ni hindi ko na naisip na magiging ganito ang mangyayari sa inyo kapag umalis ako sa tabi ninyo. I'm sorry, forgive me son. I won't leave anymore, I'll stay. Thank you dad. After he said those words, bumigat ang kanyang paghinga tandang siya ay nakatulog na mula sa bisig ko kaya dahan-dahan ko siya inilapag sa kanyang higaan. I won't leave anymore son, inayos ko na ang dapat ayusin sa company natin sa US. Dito na lang ako sa tabi ninyo, kasama niyong mahihintay sa muling pagkagising ng mommy nyo. Before I went out from their room, I kissed their forehead. Pumasok ako sa kwarto namin ng asawa ko. I feel empty and lost. Kahit gaano kaganda at kamahal ang kagamitan, sa loob ng bahay at kwarto, ay hindi magiging kompleto, kapag wala ang ilaw ng tahanan. Malaki na ang tiyan ng asawa ko, laging may bantay sa kanyang kwarto, upang mabantayan siya ng maayos. Nagbayad rin ako ng nurse, para kahit anong mangyari, hindi na kailangan na umalis ito, para tumingin ng ibang pasyente. 3 buwan na mula noon at hanggang ngayon, ay parang bangungot parent para sa akin, at sa mga asawa at anak ko. Kahit siguro umiyak ako ng umiyak, ay hindi ko mababago ang katotohanan hanggang ngayon, ay nasa alanganin parent ang buhay ng mag-ina ko. Batay sa sinabi ni Josh noon, ay pagkalabas pa lamang ni Celine mula rito sa hospital, ay agad itong sumuko sa mga pulis. Siya mismo ang umamin at yumako ng lahat, maging ang mga kasama niya noon, bilang mga tauhan, ay hindi niya dinamay, dahil para sa kanya wala silang kasalanan, nasilaw lang sila sa pilak. Wake up my wife, I need you. We need you. We missed you so much. Please come back to us. We love you so much. Come back with our little angel. Please, my cherry. I hold our wedding picture cautious and begin to cry. I kiss my wife picture, and hugged it constricting. I wanna rest and forget everything in the way of sleeping. Our night turned to sorrowful, empty and longing for our light of home. Matthews POV. Hello pare, nasaan ka na? Kausap ko si Josh mula sa kabilang linya, habang naglalakad ako papasok sa hospital. Pare, nasa parking lot na ako, mauna ka na, susunod na lamang ako. Ganun ba pare? Sige, hihintayin kita sa kwarto ni Catherine ha. Pinababa ko ang tawag nang bigla akong makarinig ng voice alarm. Please Dr. Dilo, proceed to room, Mrs. Catherine Arevales is in danger. Her heartbeat begins to aggressively high. Again, Dr. Dilo, your patient needs you. Agad akong tumakbo at sumingit sa mga doktor, nurses at mga taong nagtatakbo, at naglalakad sa pasilyo. Hey, ang asawa ko. Hang on wife, don't leave us please. Gian, anong nangyayari sa asawa ko?
Tinanong ko siya bago pa man siya makapasok sa kwarto ng asawa ko, ngunit hindi niya ako binalingan ng tingin, bagaman nagtuloy-tuloy itong pumasok. "Nurse please, anong nangyayari sa asawa ko?" Tinanong ko ang nurse na nagbabantay sa asawa ko, ito ay nanginginig sa pag-alala, takot at kaba. "Sir, binabantayan ko lamang siya kanina, nang biglang tumaas at bumilis ang heartbeat niya, kaya agad akong humingi ng tulong po. Napasalampak ako sa lapag, alam kong hindi niya ginusto, at wala rin siyang kasalanan. Sir, ginawa ko ang tungkulin. I know Miss Escara, no need to explain your side. Thank you for doing your job, and for taking care of my wife and child. It's my duty to fulfill my job, sir, and being a nurse should know to prove words." I smiled even though my whole body got freezing, when I heard the flatline machine. Naghiyawan ang mga nurse sa loob ng kwarto ng asawa ko, habang ako nakatulala at nakapalumbaba na lamang sa lapag. Hindi ko alam kung ano ang tunay na nangyayari sa mag-ina ko. Pero ipinagkakatiwala ko sa Panginoon ang kaligtasan ng mag-ina ko. Sana'y gawin niyang instrumento si Gian, at maging ang mga nurses para magpagaling, at maging stable na ulit ang paghinga ng mag-ina ko. Lumabas ng mga nurse, at maging si Gian, bakas sa mukha nila ang pagkadismaya at kalungkutan, Matthew. Umagulgol na ako sa iyak, at ni hindi pinakinggan ang dapat sasabihin ni Gian. Pinagsusuntok ko ang pader malapit sa akin, kahit magsidugo pa man ang mga kamao ko. "Huwag ka munang umiyak dyan, buddy, tumingin ka sa kwarto ng asawa at anak mo." Tumigil ako sa aking ginagawa, at nagulat ako nang makita kong nakaupo na ang aking asawa, habang hawak-hawak nito ang kanyang ulo, kasabay ng paghaplos ng kanyang tiyan. "Catherine." Agad akong tumakbo at lumapit sa kinaroroonan niya. Yinakap ko siya ng mahigpit, at pinadama kung gaano ko siya kamahal, at kung gaano ko hinintay ang araw na ito. "Who are you?" she asked, and she pushed me away from her. "What do you mean, wife?" "I'm Matthew. Asawa mo ako, at yang pinagbubuntis mo ay ako ang ama." Nag-cruise ang kilay ko at tumitig sa kanyas at inoobserbahan ang bawat galaw niya, maging ang kanyang paglunok at pagpikit. "I don't know you, mister. Please stay away from me, magagalit ang mga anak ko. Nasaan ang babies ko, si Zia, at Ryle? Nasaan sila? Asan ang mga anak ko, mister? Si Josh, nasaan siya? Does she lost her memory? Pero paano? Paanong tanda niya ang mga anak namin at si Josh maliban lang sa akin? Huwag kang magbiro, mahal ko, ako ito si Matthew. Asawa mo at ako ang ama ng mga anak mo, natin. Please tell me that you're already remembered me. I'm sorry, I can't remember any single detail about you, mister." She shook her head and she lay down. "What happened? Kath, gising ka na." Dumating si Josh habang bitbit ang prutas at bulaklak. Agad niyang binaba ang mga dala niya, at patakbong yamakap kay Catherine, habang si Catherine ay agad rin itong tumugon sa yapos nito. "God. I'm glad you're awake. Hindi pwedeng di ako magising, Josh, may pangako ako sa pamilya ko, lalong-lalo na sa asawa ko." Hindi ko na narinig ang dapat sasabihin pa ni Catherine, dahil padebog akong lumabas, mula sa kanilang harapan at kwarto. "Gian." Umupo ako sa kanyang harapan, mula sa kanyang opisina. "Yes, buddy. What happened to my wife? Bakit hindi niya ako kilala, pero tanda niya ang mga anak namin at maging si Josh. We're glad that she's awake, but she's suffering from minor lost memory. Base sa test namin sa kanya, ay pinilit niyang kinalimutan ang mga bagay na naging masasakit na parte sa buhay niya, kasama na ang mga taong kabilang doon. I'm sorry to say this, but you're one of them." Hanggang kailan siya magiging ganoon? Walang exact date, kung kailan man babalik sa normal ang memorya niya, dahil siya lamang ang makakagawa nun, buddy. Nasa kanya kung ibabalik ka niya, kasama ang masasamang alaala niya o hindi na, Matthew. Ano ang pwedeng gawin, para maibalik ang memorya niya? Wala, Matthew, at kung maaari, ay huwag niyo siyang pilitin na ibalik ang alaala niya, dahil mas lalong magiging mahirap ang lahat, kapag gumawa kayo ng isang bagay, para magulo at mapilit siyang umalala, ay maaaring bumalik siya sa pagkakoma. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at sinuntok ang pader malapit sa akin. I won't take risk her life, Gian. Kung ayaw niya na akong maalala, pwede namang gumawa kami ng bagong alaala. It depends, he murmured.
What do you mean that it depends? It depends if gusto ka pa niyang pumasok ulit sa buhay niya. Gumuho ang mundo nang marinig ko ang sinabi ni Gian. Tama, paano kung si Catherine na mismo mag-decide, na wag na alalahanin ang nakaraan niya sa akin, at paano kung ayaw niya na sa akin? Paano na ako? Paano ang pamilya namin? Buddy, gaya ng dati maging matatag ka, at gawin mo ang lahat ng tamang alam mong paraan, para bumalik ang asawa mo. Noong nasa coma pa siya hindi mo nga sinukuan hindi ba? Paano pa kaya itong gising na siya, at malaki na ang posibilidad na mabuo ulit ang pamilya niyo, at muli kanyang maaalala hindi ba? Tumayo ako ng matuwid, at tumingin ng diretso sa mga mata ni Gian. Thank you for taking care of my wife and child, and thank you for your advice. I won't let her sleep and leave us again. I'll make her stay, no matter what happen, at kung kailangan na gumawa ako ng dahas gagawin ko. Kasasabi. Hindi ko na narinig ang dapat sasabihin ni Gian, dahil agad akong lumabas sa kanyang opisina. I will make you remember me, wife. I'll make sure of that. Pang-17 Kabanata, Josh's POV. Pinagmamasdan ko ang bawat paggalaw ng mga taong nakadamit kulay kahel at dilaw, habang kaharap at kausap ang mga taong mahal nila sa buhay. Josh, isang tawag sa akin ng taong mahal ko, habang patakbo itong lumapit sa akin para yamakap. I missed you, akala ko di mo na ako dadalawin pa. She pouted, that's why I kissed her forehead. She looked cute, hindi naman pwedeng kaligtaan ko pagdalaw ko sa'yo diba? You hold my heart and whenever you are, I should be there also, pero dahil sa nangyari at mas pinili mo ito, ako mismo ang maglapat ng paraan para makasama parent kita, kahit hindi man sa lahat ng pagkakataon. At sa kagustuhan natin darling. I'm longing to her presence, since the day she decided to surrender herself to the PNP. Bago pa man siya lumabas ng ospital, sinabi niya na sa akin na gusto niyang pagbayaran, lahat ng kasalanan niya sa kulungan. Masakit man na makita ko siyang nandito sa poder ng mga pulis, ay kailangan niya paring managot sa ginawa niya kina Matthew at Catherine, maging sa pagdakip niya sa anak nila. Nakayuko siya habang hindi makatingin ng diretsyo, at maayos sa akin, pinaglalaroan niya pa ang mga daliri niya. Josh, you don't need to speak and explain again Celine, ang importante ngayon ay alam mo ang mga mali mong ginawa, at nagsisisi ka na. Hinawakan ko ang kamay niyang nakapatong sa kanyang binti, at marahang pinisil. I'm sorry, if I shouldn't do those things. Wala sana ako ngayon dito, at sana malaya na kitang nakakasama ngayon. Don't be feel sorry darling, gaya ng sabi ni Catherine. Hindi mo naman talaga ginustong gawin ang mga nagawa mo, dahil sinadya kong banitin ang huli. Dahil sa sobrang galit at maling akala, no? Anong no? I mean yes, kasama ang mga yun pero ang pinakadahilan, ay ang sobrang pagmamahal mo sa akin. Mahambog rin. Mapangasar niyang tugon, habang malawak na ang kanyang ngiti. Ang pinakaayaw ko sa lahat, ay ang makita siyang malungkot, at nasasaktan. Kaya nga iniwan ko siya noon, dahil kahit mayroon ako sa tabi niya, noong namatay si Kuya Rakan, ay hindi ko siya nakikitang ngumiti man lang, kaya nagpa siya akong iwan na lamang siya pero mali ako. Mali ako dahil noong panahong iniwan ko na siya, ay siya ring pagtugon, at muling pagbukas ng puso niya para papasukin ako. Naging mali man ang pag-iwan ko sa kanya noon, ay nananatili naman ang pag-ibig, mula sa pagitan naming dalawa. Oh bakit? Totoo naman sige magsinungaling ka pa. Kunwaring pagalit kong sabi, binitawan ang kanyang kamay at tumingin sa iba, para hindi niya makita ang pidgel na pagtawa ko. Uy, ito naman di mabiro. Hindi ko siya pinansin, at inayos ko na lamang ang mga dala kong pagkain para sa kanya, at sa akin. Josh, ano? Sinisigawan mo ako. Ngayon naman siya ang masamang tumitingin sa akin, habang nag-cross ang kanyang kilay. Napaka-simple niyang tignan, walang bahid na make-up ang kanyang buong mukha. Kapansin-pansin ang natural niyang ganda, nasa kulungan siya kaya bakit magpapaganda? Gumaganda ka darling. Siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa para sa akin. Wag mo akong bolahin, hindi mo na ako madadala dyan. Remember, sinigawan mo ako at galit parent ako sa'yo pero, huminto siya at nagpa-cute na tumingin sa akin, at ngumiti ng malaki, kita buong ngipin.
Pero thank you Perrin, at saka wag mo na sabihin matagal na akong maganda, inborn na ito darling kaya wag ka nang magtaka. Tumawa siya ng malakas at kasabay nun, ay mahina niya ako sinapak sa balikat. Ngunit natahimik siya agad, nang mapansin niyang nakatingin ang lahat ng tao sa kanya, maging ang mga pulis. Sorry po, pumula ang kanyang pisngi, at agad siyang nagtago sa bandang dibdib ko, at yamakap habang sinisiksik niya ang kanyang sarili. I missed the old Celine. I hope habang nandito siya, ay maibalik niya ang Celine na nakilala ko noon, at mahal ko hanggang ngayon. She's talkative, simple, adorable, sweet, lovable and a positive person back then. Kaya nga mahal na mahal siya ni Kuya Rakan, at mahal na mahal ko rin siya. Umarap ka na at nang makakain ka na, huwag kang mag-alala hindi na sila nakatingin, 100% na hindi na sila nakatingin. She asked me with tone of incredulous. Yes 100%, inangat niya ang kanyang tingin mula sa akin, at mabilis na humulik sa labi ko, at nang ibaling niya ang tingin sa iba, at nakatingin Perrin pala silang lahat, habang matuksong nakangiti. Agad ulit siyang bumalik sa bisig ko, ngunit kung kanina ay pisngi niya lang ang namumula, ngayon ay ang buong mukha niya na. Kainis ka. She punched my shoulder, and weakly nipped my chest. Crazy woman. Masakit darling, bitaw na. Uminto siya at lumabas sa bisig ko, at sabay kaming tumawa. I hugged her tightly and kissed her head. And I whispered, I love you so much Celine, ilalabas na kita dito darling. Ayaw kong nakikita kitang nahihirapan at nakakulong dito, habang ako nasa labas at malaya. I love you too Josh pero hindi pwedeng lumabas. Kaya mo at pwede ka ng lambas Celine, ikaw naman ang nagsampa sa sarili mo, hindi sina Catherine at Matthew, kaya malaya ka paring aalis dito. I know pero, stop yourself from thinking about your bad deeds from Catherine and Matthew, hindi ba't pinatawad ka na ni Catherine, bago pa man siya mawalan ng malay, sa lahat ng ginawa mo sa kanya, at sa pamilya niya, pero Josh hindi naman sapat yung 5 buwan para pagbayaran lahat ng kasalanan. Look at me Celine. I hold her face gently. Just like what Catherine said, you deserve to live from freedom and forgiveness. Pero kailangan na patawarin mo muna ang sarili mo, para lahat tayo makaalis na sa nakaraan kung saan, ikaw ay nakagawa ng mali. Please forgive yourself Celine ko. Thank you Josh ko, ilabas mo na ako dito. Gusto kong makita, at humingin ng tawad kay Catherine, di ba't sabi mo gising na rin naman siya, mula noong mag-3 buwan. Yes at kapag may pagkakataon na nasa sa kanila ako, ay lagi kanyang tinatanong. Kung kilala niya ako, ibig sabihin hindi siya nawalan ng alaala niya. Mahina akong tumawa at pinaghanda na, ang kakainin namin. Oo hindi siya nawalan ng alaala, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, ay tinatago Perrin niya kay Matthew. Bakit kay Matthew lang, alam rin ba ng mga bata at relatives nila both side? Tumanggo ako at ibinigay ang pagkain niya, sa kanyang harapan. Kumain ka na, pagkatapos niyan ay ihanda mo na mga gamit mo, at lalabas ka na dito. Thank you pero bakit ang bilis naman ata Josh, naayos mo na ba lahat bago ka pumunta dito? Yes and you can't say no anymore, ilalabas kita dito ngayon din, sa araw na ito Celine ko. Salamat Josh ko, I love you so much. She smiled widely and kissed quickly my right cheek. I love you more Celine ko. I kissed her forehead, and we begin to eat. Ilalabas ko siya dito within this day. Matthew's POV. My cherry, tawag ko sa asawa ko habang hinahalo ang itlog, magluluto ako ng pancakes kasi iyon ang gusto niya. 5 buwan na mula nang mangyari, ang mga masasamang bagay na iyon, mula sa pagpasok ni Celine sa buhay namin, hanggang sa nakoma ang asawa ko. Gising na nga siya pero hindi naman niya ako kilala. Tanging ako lang ang hindi niya kilala, sa loob ng 2 buwan, na nagsasama ulit kami mula nang magising siya, sobrang ailap niya sa akin, pero mas grabe noong unang buwan. Ano, tapos ka na ba? Galit na galit ito habang papasok sa kusina, kung saan ako naroroon, at nang makita niyang sa paghahalo pa lang ng itlog ako, ay mas lalo pa itong nagalit. Padabog siyang lumapit sa akin, ngunit may halo itong ingat sa bawat galaw niya. 5 buwan na itong buntis, malaki na rin ang kanyang tiyan. Dahil nga nagkoma siya noon, sa unang 3 buwan sana siya maglilihi, pero ngayon na siya naglilihi.
Kahit kalagitnaan ng gabi ay gigisingan niya pa rin ako, para lang kumuha ng nyog na gusto niya, pero kapag naibigay ko na, bukas na daw niya kakainin. Minsan nauubos na pasensya ko, dahil sa ginagawa niya, pero I don't have choice. Dahil kapag hindi ko siya sinunod, si Josh naman gugulhin niya. At saka asawa niya ako at ama ng dinadala niya, responsibilidad ko na alagaan siya. Ako na nga dyan, ang bagal mo gutom na ako pati sina Zia at Ryle nag-aalboruto na ang tiyan. Inis na inis niyang inagaw sa akin ang panghalo ng itlog, at siya na mismo gumawa. Pagkatapos niyang maihalo, ay agad kong iniabot sa kanya ang nakapak na ready-to-cook pancakes, kinuha niya at muling hinalo, gatas. Here, ibinigay ko ang gatas pagkatapos, ay hinanda ko na ang nonstick pan para paglutoon. O ikaw na, titignan ko mga bata, pumunta sila sa dagat at baka kung mapano pa sila. Umalis siya habang nagmamadali, nang bigla siyang na-outbalance, kaya agad akong nagmadali para saluhin at alalayan siya. Careful naman may Cherry, saad ko habang may inis na tono, pero mas nangingibabaw ang pag-aalala. I'm sorry, tugon niya at tumanggaw na lamang ako, nagpatuloy siyang umalis para tignan ang mga bata. Sobra yung kaba ko hindi lang para sa anak ko, kundi para rin sa kanya. Hanggat maaari, ayaw ko nang may mangyari pa sa asawa ko at mga anak. Ikakamatay ko na ata kapag nangyari iyon, they are my life and I can't lose them. I just can't, they're my everything, my life. Tinapos ko ang pagluluto ko sa pancakes, at lumabas dala-dala ang naka-tray na juice at pancakes. Nandito kami ngayon sa Curimo Subli Beach Resort, magmula nang magising siya. Sinabi niya sa akin noon bago pa man mangyari ang trahedya, na gusto niya raw bumalik dito at nang magising siya na pag-isip ko, na dito na lang kami pumunta, para malayo sa lahat at nang gumaling na rin siya agad. I watching them while they are busy, and happily creating castle using the sand. Mahina ako tumawa nang lumapit sa kanila, ang isang malakas na alon, at tinangay ang kanilang pinatayo. Nakabusangot ang mga mukha nang lumapit ako, at inilapag ang pagkain sa harap nila. Here's yours my princess and to you my prince. I gave their pancakes, nang mapansin kong hindi pa kinuha ni Catherine ang sa kanya, at nakatitig lamang ito sakin. Is there something wrong my cherry? I worry asked her and she just smiled at me. Nothing mine. I'm shocked what she called to me. Hindi ko naman sinabi na, mine, ang tawag niya sa akin pero paano niya nalaman? Ibig bang sabihin bumalik na alaala niya? How did you know? What do you mean I do know? Naguguluhang tanong niya, habang kinakain ang pancakes niya. Na, mine, ang tawag mo sa akin. Nabilaukan siya kaya agad kong iniabot ang juice niya, para makainom. Tumikim siya bago nagsalita. Ewan ko bigla na lang na iyon lumabas sa bibig ko, malay ko bang iyon ang tawag ko sa'yo, nawala nga alaala natin sa isipan ko. Saad niya at nagpatuloy sa pagkain. Kakaiba ang mga galaw niya, na para bang may mali sa bawat galaw at pagsasalita niya. Maging sa unang buwan niya noon, para bang may pilit siyang tinatago, at kapag kaharap niya ako, parang pinipigilan niya ang sarili niya. Kumain ka na rin, huwag kang tumulala dyan, kinakain na ng dalawa yung sayo. It's okay, kids you can have it basta hati kayo. Masayang tumanggo ang dalawa habang kumakain. I watch Catherine while she's eating, tumaba siya at dahil tumaba siya, mas lalong kumerba ang katawan niya. I don't give a care, kahit tumaba pa siya ng tumaba, as long as asawa niya ako ay di ko siya susukwan, kahit pa di niya na ako maaalala, gagawa na lang kami ng bagong alaala, at sisiguraduhin kong mas masaya at maganda na. Matthew hindi ka ba nagsasawa sa akin? Tanong niya habang nakatanaw kami sa bintana. Gabi na kaya nasa loob na kami ng bahay, ang mga anak naman namin ay tulog na dahil sa pagod, kakalaro sa tabing dagat kanina. And why should I? At sa anong rason bakit ako magsasawa? I asked her back at humarap sa kanya. Dahil hindi kita maalala, at minsan masungit na rin ako sayo. I don't give care kahit masungit ka pa sakin, o hindi mo na maalala ako sa nakaraan natin. Ang importante ay ikaw at ang mga bata kasama ko. Ngumiti siya and she hold my face. What if I lied? Lied. Bakit ka magsisinungaling? At ano naman? Wala, binitawan niya ang mukha ko at tumano ulit sa labas.
Come on, kahit ano pa yan mananatili ako sa tabi mo, sa inyo ng mga bata, dahil pamilya ko kayo at kayo ang buhay ko. Kumbaga kayo ang hangin, kung walang hangin di na ako mabubuhay at kayo iyon. Kung mawawala kayo sa akin, parang patay na buhay na rin ako. Wala nang silbi pa. I love you so much my cherry, ikaw, kayo ang buhay ko. And I'm willing to do everything para hindi na kayo malayo sa akin. I smiled and cuddled her waist tightly, after that I kissed her forehead. I don't lose my memory Matthew. Catherine's POV. Tulala pa rin ako mula noong umalis si Matthew sa tabi ko, at lumabas ng bahay kahit gabi na. Flashback. I don't lose my memory Matthew. Mahina kong bulong, habang pinagmamasdan ang payapang alon sa dagat. Gulat siyang lumayo sa akin, at mabilis na inalis ang kanyang yakap. Agad na namasa ang kanyang mata, habang nagtaas baba ang kanyang paghinga. Why you fool me? He murmured and tear eyes. Look mine, I don't intended to hurt you and fool you. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang mukha, nang bigla niya itong tinabig, dahilan para magulat ako at napaluha. Niloko mo ako Catherine, pinaniwala at pinagmukhang tanga. Alam mo bang sobra kong sinisi ang sarili ko, dahil sa pagkakoma mo, at hanggang sa nalaman ko kay, huminto siya at maninang na Mira. Hate you Gian. Hinawakan niya ang kanyang panga, at kumuyam ang kanyang kamao. Wag mo muna akong kausapin Catherine, aalis muna ako. Don't worry, I'll back. Magpapalipas lang ako ng sama ng loob, tell the kids that I will gone in 2 days. Ikaw na muna bahala dito, kasama mo naman sina tatay at nanay sa kabilang bahay. Sa kanila kayo magsabi kung may kailangan kayo. Pagkatapos niyang sinabi iyon, ay hinalikan niya ang aking noo, at mabilis na umalis kahit na tinawag ko pa siya, at humihingi ng tawad. End of flashback. Hindi ko naman sinadya sinabayan ko lang ang gusto ni Gian, kaibigan ni Matthew at ang naging doktor ko. Bago pa man matapos sana ang unang araw ko na nagising, sasabihin ko na dapat pero sinabi ni Gian, na wag muna dahil nasisiyahan siya, sa mga ginagawang efforts ni Matthew, para bumalik ang alaala ko. Mommy nasaan po si Daddy? Zia asked me while we were eating our breakfast. Umalis muna siya saglit, he will be back in 2 days babies. But why mom, where did he go po? Ryle asked me with irritated tone. Nalaman niya na kasing hindi talaga nawala ang alaala ko babies, nagalit siya kaya umalis siya kagabi. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. But, I will try to contact your Tito Gian and ask him if he knows where your dad go. We will wait him mom, don't worry. I know dad will be back after 2 days. Tumanggo ako bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Zia at nagpatuloy lang kami sa pagkain. I hope so babies. Dumating ang hapon at hanggang ngayon, ay wala pa rin akong balita o komunikasyon kay Matthew. Iha, sasama ba kayo sa amin? Diyan kami maghahapunan ng tatay niyo sa tabing dagat. Opo nay, tutal gusto ko rin naman, at alam kong masisiyahan ang mga bata, habang kumain dyan sa tabing dagat, habang lumulubog ang araw. O sige at nang may handa ko na ang kakainin natin, huwag ka nang mag-abala pa. Hala sige puntahan mo ang mga anak mo, at mag-relax ka rin sa tabing dagat. Salamat nay, lumapit ako sa mga anak ko, habang naglalaro sa tabing dagat. Babies, dito tayo kakain mamayang hapunan. Is that okay with you guys? We love that too mom. Ngumiti sila ng malawak bago nagpatuloy sa ginagawa nila. How I wish I still a kid like them. Walang bahid na pagsisinungaling ang kanilang ngiti, wala silang inaalala, walang sakit at pait sa dibdib nila. At sana naranasan ko rin ang nararanasan nila ngayon, sa pagkakatanda ko, kailanman hindi ako nakapaglaro sa tabing dagat noon. Ngumiti ako at umupo sa kanilang harapan, lahat ng hindi ko naranasan noong bata ako, lahat ibibigay at ipaparanas ko sa kanila. Kakain na tayo anak at mga apo. Tawag sa amin ni tatay, habang nakangiti namang naghihintay si nanay, at kaharap niya ang lamesa na puno ng pagkain. May mga gulay, sinigang na isda, hipon na nilaga, manok na adobo, tinulang baboy, at chicken curry na paborito ng mga bata. Papatabahin niyo ata kami nay at tay. Mahina kaming tumawa at ipinaghain kami ni nanay. Nay ako na po, pidgel ko sa kanya nang maging ako, ay ipaghahainan niya sana.
Hindi na umupo ka na lang dyan, ako na para na rin sa anak mong gutom na dyan sa tiyan mo. Tumango ako habang nakangiti. Ano ba gusto mo? Yang hipon po inay. Mom, can I have some rin po? Tanong ni Zia habang tinuturo ang hipon. Hindi ito pwede sa inyo ng kuya mo, allergy nyo. Tugon ni Zia habang nanghihinayang ang tinig. Little sis, we have chicken curry here. Ito na lang okay. Yes kuya. Do you want gulay po? Sure, give me some pinakbet. Nakangiti lamang ako, habang pinagmamasdan silang nagbibigayan ng pagkain nila. Ang babait na bata, maalaga pa at malambing. Ngumiti ako habang naluluhang tumingin kay nanay. Mga Englishera at Englishero kayo, dumudugo na ilong ko mga apo. Tumawa kaming lahat dahil sa naging tura ni tatay, habang pabiro at kunwaring may pinupunasan ng dugo, sa kanyang bandang ilong. Thank you po lola at lolo. Sabay na sabi ng mga bata. Para saan mga apo? Tanong ni nanay. Para po sa pag-aalaga at pag-aasikaso po sa amin, habang hindi pa po bumabalik si daddy po. Masayang tugon ni Zia at tumayot yamakap kay nanay. Gamaya rin si Ryle, lumapit sila kina nanay at tatay, upang yamakap at magbigay ng halik sa kanilang pisngi. Sweet, ang naging tura ni tatay, habang malawak itong ngumiti at tumingin sa akin. Panghuling kabanata. Catherine's POV, tanaw ko ang pinakamagandang senaryo sa araw ngayon, palubog na ang araw na parabang ito ay lulubog sa tubig. Sumabay ang malakas na simoy ng hangin, at malalakas na alon, hawak ko ang telepono ko habang kinokontak si Josh, o si Gian ngunit pareho silang hindi sumasagot sa tawag ko. Wala na akong nagawa nang bigla na lamang nawala, ang nag-iisang bar signal ng telepono ko. Paano ko pa siya makakausap? Pulong kong saad habang dinadama pere ng sariwang hangin. Sino ang kakausapin mo? Napaigtad ako nang biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Hindi ako pwedeng magkamali, siya ang lalaking mahal ko. Ang pinakamahalagang tao na hinihintay ko. Patakbo ako lumapit at yamakap sa kanya ng mahigpit. Don't run again Catherine, remember you're carrying my child. Halos mangisay ako dahil sa lamig ng boses niya. Ayaw ko mang humiwalay sa kanya, ngunit wala akong magagawa. I'm sorry. I murmured and I looked down. Just please be careful yourself, baka mapano pa ang anak ko. After that, he turned around and entered to our house. Napabuntong hininga na lamang ako, hanggang hindi ko na siya makita pa. Dumidilim na at lumalamig na rin ang simoy ng hangin, kaya kahit ayaw ko pang pumasok sa bahay, ay ginawa ko na dahil para sa anak ko. Daddy, you're home. I thought bukas ka pa po uuwi. Just like what you said to mommy po. Tumakbong sinalubong ng dalawa ang kanilang ama, habang ako naman ay nakatayo parent sa may bandang pinto. I missed my kids, that's why I come back early. Masuyo niyang hinalikan ang noo ng mga bata. He only come home early because he missed his kids, means I'm not one of them. Don't you miss mom also? Mukhang nakahalata na si Ryle, dahil masama na ang tingin at timpla ng boses nito sa ama. Kuya Ryle, agad kong tinawag ang anak ko, para hindi na matuloy ang sagutan nila, baka kapag nangyari iyon, sila pa ng ama niya ang magkaroon ng hidwaan, at ayaw kong mangyari iyon lalo na't ako ang dahilan. Can you help me to prepare for foods para sa daddy mo anak? Tanong ko kay Ryle at papasok na sana sa kusina, nang biglang nagsalita si Matthew. I'm not hungry kaya hindi ako kakain, wag ka na mag-abala pa. Okay, tugon ko at hinawakan ang kamay ng dalawa, para akayin silang pumasok na sa kwarto. Kuya Ryle, please next time, don't talk to your father in that way again, okay? Pangaral ko kay Ryle habang hinahaplos ang kanyang noo. Tulog na si Zia kaya malaya ko nang sinasabihan si Ryle. But mom, son, kung ano man ang hidwaan na mayroon kami ng dad nyo, wag na wag mong idadamay ang sarili mo. Hindi ko gugustuhing makita na may tampuhan kayo ng dad mo, at dahil sa akin iyon. Mommy, I know you're tired of pretending po. Kumurap ang aking mata ng 3 beses, dahil sa sinabi ng anak ko. Does he know? Mom, don't act as if you wasn't hurt, I know deep inside you. You want to fix the mess between you and dad. Uminto siya at hinawakan ang aking pisngi, may kung ano siyang pinahid sa aking pisngi. You don't deserve to cry,
and be hurted, Mom, by the person you love the most. I'm here, Mom. Let your emotions out, Mom. I'm your crying shoulder, and I'm willing to swipe your tears until they gone and it lessen your pain. Mahina akong napahikbi, at yamakap ng mahigpit sa anak ko habang umiiyak. Magkasama po tayo ng 4 na taon na, Mom, and I know when you're hiding something or when you're hurting. I wasn't born to watch you crying because of Dad, Mom. I'm born to give support, comfort, peace, and love you no matter what happened. You are our wealthy Mom. Without you, we are not rich, not by money, but by love of a wonderful mother. And that is you, Mom. He kissed my lips and head afterwards. Thank you, son. Humalik rin ako sa kanyang magkabilang pisngi, at muling yamakap, Matthew's POV. It hurts me a lot watching my wife crying because of me. My son, really a good actress. We planned everything. Bago pa man ako umalis at pumunta ulit sa Manila, ay kinausap ko ang mga bata. Flashback. This happened before the argue between Catherine and Matthew. Dad, bakit po nandito tayo ngayon, malayo sa kinaroroonan ni Mommy? Naguguluhang tanong ni Zia, habang tinatanaw ang kanyang ina habang ito ay kasama ni nanay, nag-uusap sila habang tumatawa. I want to give the best para sa mom niyo, because she deserve it. I whispered and stared my woman, she still looked gorgeous while she laughing. So you're planning something, Dad, for Mom? This time it's Ryle asked me. Yes, and I want you both of you be in mission, while I'm not around. Where you going, Dad? Babalik ako sa Manila, I need to settle things there, hindi pwedeng si Claire lang mag-asikaso. Ang alam ko kunti na lang ang hindi naayos, kaya pupunta ako doon para ako na tumapos, para sa wedding namin ng mommy nyo. You're going to marry Mommy, Daddy. Tumilibigla si Zia habang tumalon-talon. Lil sis, lower down your voice. Mom might hurt you. Suway naman ni Ryle sa kapatid niya, habang nakatikip ang kamay nito sa bibig ni Zia. Yuck, kuya. Your hand tastes salty. Maya-maya pa ay lumayo si Zia kay Ryle habang nagrereklamo. The mission will be, sinadya kong bitinin ang sasabihin ko, upang maibalik ang atensyon at tingin nila sa akin. What mission, Dad? Tila naiinip na saad ni Zia, habang may bahid na excitement sa kanyang mukha. Take good care your mom and your soon-to-be baby sibling. Is that only one, Dad? Busangot ang mukha ni Ryle, habang may hawak na itong isang putol ng kahoy, at gumuguhit sa pinong-pinong buhangin. Eventually, yes. How many days you will be gone, Dad? Zia asked. In just one day, uuwi rin agad ako ng hapon. Tugon ko at muling pinagmasdan, ang babaeng mahal ko. You deserve more than this, Catherine. I'm willing to give and do everything, just to make you stay and prove my sincere love to you. End flashback. Cry for now, my cherry, but I will make sure that this coming new week will make you tears of joy. Catherine's POV. Celine. Josh. Mahina kong saad habang tinitignan ang babaeng papalapit sa akin kasama si Josh. OMG. Kayo nga. Patakbong yamakap sa akin si Celine, habang lumuluha at paulit-ulit na humihingi ng tawad. I'm so sorry for what I have done, Catherine. It's okay, I forgive you already. Come on, you guys continue that dramatic show in-house, everyone's looking. Mahinang sabi ni Josh, habang hinayla ko naman si Celine, para isunod sa tamang direksyon. Nakayakap pa rin si Celine sa akin, habang binabaybay namin ang daan papunta sa bahay. Babies. May bahid na lakas kong sigaw, nang makarating kami sa may pinto ng bahay. Mommy, masiglang sagot nila, ngunit nang makita nila ang mga kasama ko, ay agad na silang napahinto habang si Zia ay nagtago sa likod ng kuya niya. Ryle and Zia they are. Agad na pinutol ni Ryle ang dapat sasabihin ko, at galit itong tumitig kay Celine at nagsalita, of what, Mom? After what she did to my sister, you let her in our house. Mom, wake up, she hit my sister. Dahil sa lakas ng boses ni Ryle, ay lumabas si Matthew, mula sa kwarto. Gulat akong napatingin sa iba pang tao, na nakatingin ngayon sa amin.
Nandito sila Clara, Kyle, Samantha and her family, si daddy ko and parents ni Matthew. Muling bumaling ang tingin ko kay Ryle, habang yakap-yakap niya si Zia, habang pinapatahan sa pag-iyak. Kuya Ryle, nandito siya para humingin ng tawad kaya. Kaya what mom? Papatawarin mo naman. Paano kung gagawin niya ulit? And worst, mas grabe na gawin niya sa kapatid ko, sa inyo ni dad. Dahil siguro sa pinagbubuntis ko, ay naging emosyonal na naman ako, pilit kong pinigilan ang pagluha ko, ngunit hindi ko kaya. Son, watch your words. Come here, pumasok muna kayo. Agad akong lumapit kay Ryle at Zia, para ilayo sila kay Matthew. Alam kong dahil sa pagsigaw ni Matthew kay Ryle, ay napahiya na ito. Hindi nga ako nagkamali, dahil nang tumingin ako kay Ryle, ay namamasa na ang kanyang mata. Nagtugma ang aming tingin at agad itong sumiksik sa aking bisig. I'm sorry mom, umiyak siya habang nakayakap sa akin maging si Zia. It's okay son, may punto ka naman. Stop crying now, forgive your dad dahil sa pagsigaw niya sa iyo kanina. Hinalikan ko ang kanyang noo, at pinunasan ang kanyang mga luha, ganoon din ang aking ginawa kay Zia. Babies, why not to try forgive her? Give her chance to prove herself, that she really changed already. Everyone deserves it babies, can you forgive her for me? Nagtinginan ang dalawa at tumango. Sumenyas ako kay Celine para lapitan sila, marahan pang umiwas sina Ryle at Zia nang balak sanang hawakan sila ni Celine. Muling tumingin ang dalawa sa akin, at sinuklian ko sila ng ngiti. I'm so sorry Ryle, especially to you baby Zia, I promise I won't do those things anymore. I'm sorry, Celine said while crying at nakayuko, habang hawak ang magkabilang kamay ng mga bata. Ngumiti sila Ryle at Zia, dinampan ang yakap kay Celine. We forgive you po tita mama Celine. Sabay nilang bigkas, dahilan para mas lalong maiyak si Celine. Thank you, ngumiti ako habang naluluha, yamakap na rin si Celine sa mga bata ng mahigpit. Mommy, sabay silang kumalas sa yakap ni Celine, at humarap sa akin. Yes babies. Inuna kong pinunasan ang mukha ni Zia bago si Ryle, pagkatapos nun ay hinalikan ko sila sa tabi ng kanilang mata. Stop crying, you both need to wash your faces. They nodded. Mommy, can I request something po? What is it baby? Just say yes mommy, Ryle said at tumabi sila sa harap ko. Kasabay ng pag-alis nila, ay siyang paglutang ng mga balloons, habang may nakasabit ditong nakabox. Ang box ang nagiging dahilan, para hindi masyadong tumaas ang balloons. Lumapit ako at kinuha ang box, at ibinigay sa mga anak ko ang balloons. Umarap ako sa kanilang lahat, at iginala ang tingin ng hindi ko mahadjep si Matthew, saan nagpunta iyon. Open it ate. Nakangiting saad ni Clara, habang nakasandal sa balikat ng kapatid ko si Kyle. Sila na ba? Inalis ko ang tali, at mula sa loob nito ay mayroong mas maliit na box. Mahina ako na patikip bibig, nang mapagtanto ko ang nangyayari. This is not just a ordinary box, kundi sa itong box ng singsing. Kumunot ang noo ko, nang wala akong makitang alam, bakit naputol ang dapat sasabihin ko, nang sabay na nagsalita sina Mario at Josh. Will you marry me again my cherry? Uminto siya at tumayo. God, that's not a question, it's a statement. Whether you like it or not, magpapakasal ka sa akin. I love you so much. Sino ba naman ako para tanggihan ang asawa ko, nakatatlo na tayo? Hindi pa kaya ako. I love you too. Isinuot niya ang singsing sa akin, at bigla niya akong binuhat at inikot-ikot sa ere. Matthew, tili ko kaya binaba niya ako at hinalikan ng mabagal. Tinapik ko si Matthew para tumigil na, at sabay kaming lahat tumingin kina Celine at Josh. Will you marry me Celine ko? Kabadong tanong ni Josh, habang si Celine naman ay muling nangilid ang luha. Say yes tita mama, sabay na sigaw ni Ryle at Zia, kaya bumaling ang tingin nito sa mga bata. Nang muling mag-cross ang tingin nila ni Josh, ay sinunggaban agad ni Celine ng halik. I wouldn't love to say, no, Josh ko, it's a yes. I will marry you. I love you Josh ko. Yes. I love you more Celine ko. Naghiyawan ang lahat, habang pumapalakpak, pinapuputok rin nina Clara at Kyle ang dalawang party poopers.
Yamakap ako kay Matthew, habang nakasandal ako sa kanyang dibdib. Mahina ko naman siyang sinapak, nang naalala kong hindi niya pala ako pinansin, noong umuwi siya kahapon. Oh, what's that for? Hinimas niya ang kanyang balikat. Bakit hindi mo ako pinansin noong nakauwi ka na ha? May cherry sa tingin mo kapag hindi ko ginawa iyon, may surprise pang nangyari ngayon. Ngumisi siya, at mas humigpit ang yapos ng kamay niya sa aking baywang. I love you, I seriously said with full of love. I love you more my cherry. Dahan-dahan niyang inilapit ang labi niya sa akin, para halikan ako. Naglapat ang labi namin, at linasap ang pagmamahal namin sa isa't isa. Sa kwarto niyo na ituloy yan. Someone shouted and I see my brother smirked, while the other are teasing us. I don't give a single glance to them, and I just pulled Matthew as I run the stairway to our room. Clary, take care of the kids. Matthew shouted loud, and I only heard their laughing. I don't give a care kahit tuksuhin pa nila kami kinabukasan, I'll make sure that I will be his addiction drug, no one can stop me from doing that, Matthew's POV. Everything is perfect, I tear-eyed staring my wife, as she walked down the aisle. She's so gorgeous with white wedding gown, and 3-inch heels. She's slowly walking while crying silently, after that she stopped in the middle, as her dad go with her. Pinunasan ko ang luhang lumabas sa aking mga mata, mahina akong tumawa, nang mapagtanto kong hindi ko pinangarap na mangyari ito sa akin, habang abala ako sa paglalaro ng mga babae noon. Dati hindi ko ma-imagine ang sarili ko, na may kasal ngunit dahil sa babaeng naglalakad ngayon papalapit sa akin, ay nangarap ako na mangyari ito lahat. And now, it's happening. The theme of wedding is simply but elegant, pure white and gold with design of white roses. Inabot sa akin ni Dad ang kamay ni Catherine. Take care of my daughter's son for this second time around. I know both of you are happy and contented, while marrying each other. Alagaan mo sila na parang kayamanan mo, at mahalin mo sila habang buhay. I hugged Dad and nodded. You never disappoint me with your gorgeous Mrs. Arevales. I whispered near her ears and she just giggled. Ikakasal ko ba kayo o magtitigan lang kayo iha at iho? Tanong ng pari habang maloko itong nakatingin sa amin. Oo naman po father. Mahinang sagot ni Catherine, habang ako naman ay tumawa ng mahina. Napaigtad ako ng kinurot ako ng marahan ni Catherine sa tagiliran, habang peke itong nakangiti sa akin. Let's start. The priest finally said and he start. Third person POV. Priest, Catherine and Matthew, have you come here to enter into marriage without coercion, freely and wholeheartedly? I am, they together answered. Priest, are you prepared, as you follow the path of marriage, to love and honor each other for as long as you both shall live? I am, together. Priest, are you prepared to accept children lovingly from God, and to bring them up according to the law of Christ and His church? I am, they both final said and smiled each other. Priest, Matthew, do you take Catherine for your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Matthew, I do. Priest, Catherine, do you take Matthew for your lawful husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Catherine, I do. Matthew, placing the wedding ring on his wife's ring finger. Catherine received this ring, as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Catherine, placing the wedding ring on her husband's ring finger. Matthew received this ring, as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Priest, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. They stared each other and smiled afterwards. You're mine, Catherine whispered and near her face to his husband.
I was yours since the day you entered to my office, my cherry. Matthew stared Catherine, before she kissed her lovely wife. I love you, Mr. Matthew Arevales. I love you more, Mrs. Catherine Arevales. A widely smile formed in their lips, and a round of applause from those important person in their life. Matthew knelt down in front of everyone, especially to her wife. He held the abdomen of his wife where his child is. Baby, we're excited to see you. Don't inflict your mom, baby 3, Daddy loves you, we love you so much. After that he kissed her belly and hugged her waist. Mommy, Daddy, their kids run as fast as they can, and hug their mom and dad too. All persons who attend the wedding are happily smiling, while watching the best moment memorable to A1 family. Catherine's POV. Wala nang isasaya pa, ang may kasal sa taong mahal mo, habang masaya kayong pareho, at mahal niyo ang isa't isa. I'm standing edge of the ocean while watching the sunset. It's a new day began. My cherry, my husband ran and hugged me from behind. Why are you here? Matthew said, and cherish my belly where our baby's in. Halika na, tayo na lang hinihintay nila doon. Mom wants to talk to you also. Tumango ako at binaybay na namin ang daan, patungon sa reception ng kasal namin. Kaninang lunchtime pa nagsimula ang pagdiriwang, sa kasal namin ni Matthew. Ang mga taong kanegosyo lamang ni Matthew at Dad ang umalis na, nanatili ang relatives namin, kasama ang ilang kaibigan pa namin. Maging ang secretary ko ay nandito, ang mga kasambahay namin sa bahay ni Dad, bahay ng tatay ni Matthew, at sa bahay ko. Lahat sila ay imbitado, sa una hindi sila makapaniwala at tumatanggi pa, ngunit sa huli ay pumayag rin sila at nakipagdiwang sa kasal namin. Nandito na ang bagong kasal. Sigaw ni Kyle habang tumatawa, nang bigla siyang binatukan ni Claire kaya napatigil ito. Tumigil ka nga, hindi na bago na, ikinasal na sila noon, ang pinagkaiba lang ay mahal na nila ang isa't isa ngayon. Senggal ni Claire kay Kyle. Babe, nananakit ka na naman. Maktol ni Kyle ngunit inirapan lang siya ni Clara. Mahina namang humajijek sina Zia at Ryle habang pinapanood ang bangayan nina Kyle at Zia. Sumayaw kayo sa gitna, lovebirds. Hinayla na kami ni Sam sa gitna, at kasabay nun ay ang pagtugtog ng musikang romantika. Matthew, wife, Ham. Matthew, thank you. For what? Matthew, for accepting me again, and giving me a chance to prove myself to you, and to our children, that I can be better father and husband. Ngumiti ako at sumandal sa kanyang dibdib, habang marahan parent kaming sumasayaw. Wanna know the reason? Matthew, yes. Because I love you, my love never changed at all. Kahit gaano kasakit noon at kahirap tanggapin, na mas pinaniwalaan mo si Blair more than me, naduraj ako kaya mas pinili kong lumayo. Sorry if leave you behind back then, I need space and more time, to know my worth and self-love again. Matthew, I promise to love and serve forever my cherry. And I promise also to do the same mine. We hugged and give assurances for each other. Kung dumating man ang mga bagay na maaaring makasira, o magkaroon man ng sakitan sa loob ng pamilya namin, ay sisiguraduhin kong mananatili, at mas mangangibabaw ang pagmamahal namin sa isa't isa. Eloisa Arevales POV. Kuya, ang ganda ng story ni na Mommy at Daddy, I am the number one fan of them po. I said to Kuya Ryle as I finished reading the book novel, and he answered me with smile. I closed the book, named Being the CEO's Secret Wife. It was my mom and dad book novel. Mom thought out a lot. She's literally the strongest woman, as well as a mother and wife. Count me in, little sis. Ate. Zia hyperly shout while she's preparing our food. I'm Eloisa Arevales, 25 years old. I'm the baby inside my mom when they got married. We're here at the cemetery, where mom and dad grave. Si mommy ang unang na maalam dahil sa katandaan, she's 60 years old when she died. Sumunod si daddy, 63 years old. 3 taon bago niya sinundan si mom, sa 3 taon na iyon alam naming sobra-sobra yung pagkalumbay niya. Sumabay nang magkasakit na siya, kaya sinabi naming magpahinga na rin siya. Before he died, sobrang saya niya dahil daw makakasama niya na si mommy. He was crying,
At kitang-kita sa mga mata niya ang pagod. Sabi niya payapa na raw siya mawala, dahil alam niyang malalaki na kami, at kaya na namin ang sarili namin. They're the best parents ever, while Kuya got married at the age of 29, at sa ngayon ay may 2 na siyang anak. He married at 29, and now he's a successful businessman, at the same time he's a engineer, sa kanya iniwan ni Dad ang company niya. While sa amin ni Ate, ang restaurant na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ate graduated as a doctor while me as a attorney. Bakit ngayon ka lang? Ate asked when his boyfriend arrived. He's Nico Jimenez, mag-boyfriend at girlfriend sila since high school, pero inilihin nila kay mom and dad, at saka lang nila sinabi ng college na sila. Traffic mahal. Malambing na sagot ni Kuya Nico at humulik sa noo ni ate. You're blushing ate. Tukso ko kay ate and she deadly stared at me. Tumawa kami pareho ni Kuya Nico habang nakangisi lamang si Kuya Ryle at Ate Diana, his wife. Babe, wag mo tuksuhin ate mo, baka ikaw gusto mo rin ng halik. Franklin Espinosa, he's my boyfriend, that he also my childhood best friend. Partners in crime and everything. At hindi ko inaakalang mahuhulog ako sa kanya. But before he became my best friend in grade school, he's the bully one and I was his target. Tumigil ka nga. Inis kong turan kay Frank, at mahinang siniko habang namumula ang buong mukha ko. Ouch! Nasasaktang saad niya, habang hawak niya ang tagiliran niya, pero sa huli ay tumawa ito. Shocks, mahina kong mura at inirapan ko siya. Yamakap namin ito mula sa aking likod, habang nakatingin kaming lahat sa lapida ni Mom and Dad. Mom and Dad, sorry po, if ngayon lang kami ulit nakabisita sa inyo. Panimula ni Ate Zia habang namamasa na ang mata. Mom, it's your wedding anniversary, and we all agreed to celebrate here. We missed you Mom and Dad so much po. I said at hinaplos ang lapida. Tita, napakaiyakin talaga nitong anak mo po, pero mahal na mahal ko po parent yan. Pabirong sabi ni Kuya Nico. Tita, Tito, gusto ko po sanang magpaalam, kung pwede ko na po bang gawing reyna ang anak niyo sa kaharian ko. Gulat kaming napatingin kay Kuya Nico, at nakita naming nakaluhod na ito sa harapan ni Ate Zia. Will you marry me mahal? Umiiyak na yamakap si ate kay Kuya. Yes mahal, I will marry you. Sigaw ni ate, at agad namang isinuot ni Kuya Nico ang singsing, at binuhat ito paikot-ikot sa ere. Nagpaalam si Kuya Nico sa amin, bago niya hiningi ang kamay ni ate, he's deeply in love with ate. He was crying when he's in front of Kuya Ryle. Yes. Pareho silang umiiyak ni ate, habang kitang-kita sa mga mata nila, ang saya at labis na pagmamahal. I love you, bulong ko kay Frank and he immediately kissed me. I love you more babe. He answered and hugged me tightly, habang hindi naman nakaligtas sa mata ko, ang paghalik ni Kuya Ryle sa asawa niya. Mom and Dad, wala na kayo dito sa tabi namin, pero iniwan nyo kaming punong-puno ng pagmamahal nyo. Hindi kayo nagkulang sa paalala at suporta nyo sa amin, taglay namin at nasa puso't isipan namin, ang mga alaalang binuo natin noong buhay pa kayo. Thank you for making us be top of everything, itunuro nyo rin na wag maging mapagmataas, kahit may kaya kami. Kami na ngayon ay sumusuporta sa isang orphanage, gaya ng gusto mo mami. Sobrang saya at blessed namin, at kayo ang naging magulang namin. Walang hihigit sa pagmamahal na ipinararamdam niyo sa amin, kayo ang naging inspirasyon namin hanggang wakas po. Mananatili kayo sa puso't isipan, saan man kami mapunta kayo ang aming tanaw at dala. Mommy, Daddy, sigaw ng dalawang anak ni Kuya Ryle ang pumutol sa dramahan namin. Patakbo silang yamakap sa magulang nila, habang nakasunod sa kanila ang dalawang yaya nila. Lolo, Lola, we're here again po. Masigla nilang sabi, habang nakangiti silang tumingin sa lapida nina Dad and Mom. Mom and Dad, malaki na mga apo nyo. Alam kong sobrang saya nyo na dyan sa taas, sana'y bantayan nyo kami dyan. Manood po kayo habang tumutulong kami, at nagbibigay ng lingkod sa kapwa po natin. I murmured and swiped my tears. Group hug. Sigaw ng dalawang bata kaya tumawa kami ng malakas. Pumunta kami sa pinakapwesto ng lapida nina Mom and Dad, at doon gumawa ng bilog at yamakap sa isa't isa. The love you gave Mom and Dad, will make us cuddle forever and ever.
My point of view will end here. The love story of mom and dad is now signing off.